lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala kay tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Sarili sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala kay tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, parang mahina pa. Ha? Sige, makibati naman po yung ating mga katabi ng isang magandang umaga. Samahan nyo na ng isang magandang ngiti. Ayan. Sige, so bago tayo magpasimula sa ating pananambahan, maaari ko po bang imbitahan ng bawat isa na tayo ay tumayo? Ayan, tayo po muna ay bubungaran ng Panginoon ng kanyang salita. Yan, mula sa Matthew chapter 22 verse 37. Okay, pwede po ba nating sabay-sabay na basahin? Okay, 1, 2, 3, and go. The Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important commandment. Amen. Ayan, sabi doon sa verse, no?
that we must love the Lord. At this is actually an important and very first commandment of the Lord para sa ating lahat. Okay? Sabi nga na mahalin natin ang Diyos hindi 50% lang. Hindi 70% lang. Hindi 10% lang. Kung hindi mahalin natin ang Diyos ng buo nating pag-iisip, ng buong puso at ng buong kaluluwa natin. Amen po ba yun? Amen. At kung bakit nga ba tayo naririto sa araw na ito? Ito yung araw na kung saan, sabi nga, sa ikapitong araw ng pagkalikha ng Diyos, ito yung araw na tayo ay dapat may kapahingahan din. Di ba? Ang Diyos, hindi naman siya literal na nagpahinga. Kung hindi, inihinto niya ang kanyang paglikha. Dahil siya ay natuwa na, no, sa kanyang mga creation. And bilang paggalang sa ating Panginoon, di ba? Sinaselebrate natin ang Sabbath Day bilang pag-alaala sa Kanya at syempre pagbibigay ng oras para sa ating Panginoon. Kaya naman, nawa po sa araw na ito, kung ano man yung ating mga bitbitin, ano man yung ating mga alalahanin, yung mga iniisip nating labahin, iniisip nating mga lulutuin, ano man yung mga bumabagabag sa ating mga puso sa mga oras na ito. Let's surrender everything to the Lord. No? Taas natin sa Lord lahat ng ito na nawa sa umagang ito, malaya lamang tayong makapagpuri at makasamba sa ating Panginoon nang walang anumang kahadlangan. Sige? Sige, sa oras na ito, sabihin natin sa Panginoon na mahal natin siya through our short prayer. Sige, let's voice out our prayers to the Lord. Na sabi nga, mahalin natin ang Panginoon ng buong puso at isip natin at ng buong kaluluwa natin. Ngayon, sabihin natin to sa Panginoon nang hindi tayo nag-aalinlangan at nagkakaroon ng hiya sa harapan ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Bless your name, O Father God. We bless your name, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O God. Yes, Jesus. Yes, Father God. We bless you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa isang panalangin, O God. Narinig mo ang aming mga boses, Panginoon. Sa aming munting paraan, Lord God, nais naming ipakita at sabihin sa iyo na mahal ka namin, Panginoon. Kahit na dumaan ang ilang araw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, na nakita mo kung paano nga kami, Lord, naging marumi, Panginoon. Kung paano kami nagkulang sa iyo, Panginoon. Lord, humihingi kami ng kapatawaran, O God, sa aming mga pagkakasala sa iyo. At hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na pakalinisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawa sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, aming inilalaan ang aming buhay, ang aming puso, O God, ang aming isipan, upang ikaw ay malaya naming masamba sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. At patuloy naming ma-appreciate, O God, yung pag-ibig na una mong in-offer sa amin, O God. Bago ka pa namin piniling ibigin, piniling mahalin, Panginoon. Maraming salamat, O God. Tunay na kamangha-mangha ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Walang anumang salitang makapapalit, Panginoon, upang masabi namin kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay. Maraming salamat, O God. Sa araw na ito, aming patuloy na pagdiriwang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Misang papalakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po tayong umawit para sa ating Panginoon.
sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po, patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Hey! 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 Whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pari. Whoa-oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pari. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Tunay na walang katulad ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay natin sabihin na walang katulad ang ating Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Yung malakas! Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabihin natin sa Panginoon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pari. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Ikaw at ikaw pari. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbago sa amin, Panginoon. Sabi nga sa awitin,
anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon, at anumang pagkakataon, sa oras na kami ay matagumpay, sa oras na kami, Lord God, ay nadadapa, Panginoon, Ikaw at Ikaw ang Diyos at nag-iisang Diyos na patuloy na umaagapay sa amin. Salamat, O God. Walang hanggang pasasalamat po sa inyo. Higit lalo, Lord God, sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon. We love you, Lord God. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa, habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo kami, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di na mahiran na kabandalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, oh Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako
Hallelujah! Sabay-sabay tayong umawit ng papuri sa ating Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, oh God. Jesus. Yes, oh Jesus. 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 Minsan pa, bigyan natin ng pinakamataas na pagsamba ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah! Pwede po bang, hello. Pwede po bang tumayo po tayong lahat ulit? Ano po ninyo, nakikita ko po kanina parang pigil po yung ating pagsamba. Parang hindi natin may bigay yung nararapat sa Panginoon. Pero alam niyo ba ang isang bagay na kinalulugdan ng Diyos sa ating pagsamba? Yun pong ating mga pasasalamat. Sabi po doon sa Psalm chapter 50, sabi na rin David doon, sabi ng Panginoon doon, ang nais na handog niyo sa akin ay handog ng pasasalamat at pagpupuring walang maliw. At sinabi niya doon sa ano pong yun, na hindi niya kailangan yung mga handog, yung mga toro, yung mga handog na susunugin, kundi yung handog ng pasasalamat. Siguro ko, hinahanap lang ng Panginoon sa atin yung pasasalamat natin sa umaga pong ito. Kaya inayaan ko po kayo, vocally, pasalamatan po natin ng Panginoon bago po tayo magsimula. Sige po, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Dahil narito po ang panibagong buhay. Ang bawat buhay may pag-asa, Panginoon. At salamat po dahil ikaw pinanggagalingan ng buhay, Panginoon. Salamat po sa mga nagdaang araw na kami, Panginoon, ay inyong binayaan, binigyan ng kalakasan, Panginoon, iningatan ang aming mga mahal sa buhay at pinagpala mo, Panginoon, ang aming mga kabuhayan. Salamat po. Minsan nakakaranas po kami ng mga pangit na bagay pero alam namin ang lahat ng ito ay may kinalaman ka at alam namin ang lahat ng ito ay patungo sa isang mabuting bagay na alam namin na ito yung kalooban. Salamat po, Panginoon, dahil sa umaga pong ito, patuloy mo naming mararanasan na ibubuhos mo muli ang iyong biyaya sa bawat sa amin, ano man ang pangangailangan ng bawat sang narito. Salamat po. Patuloy po namin tinataas ang dakil ng pangalan ni Jesus at salamat po, Santong Espiritu, Banal na Espiritu, salamat po. Kayo pong patuloy pumagit na sa amin at magsalita sa aming kalagitnaan. Salamat po sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, ako po na po tayo.
Ito po, pakibawasan yung ilaw. Silaw po kasi ako, silaw ako. Alam niyo po, yung mga welder, silaw po yun sa maliwanag. Bawasan lang po ng konti. Ito pong nasa harapan. Ayan. Yun. Yun po. Salamat. Nagbablad po kasi kami po mga welder, nagbablad po yung mata namin kapag sobrang liwanag yung ilaw na katutok sa amin. Bakit po? Kasi po, lagi kami nasa liwanag. Yung spark na liwanag. Kaya nagbablad po. Kaya gaya niya, nagbablad po ako. So, kumusta na po kayo? Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan lang po ng Panginoong isang tunay na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan naman po. Hindi ang kapayapaan ng salibutan, sabi niya. Minarapat po ng Panginoon na muli nating buhayin kung ano yung pinakamahalaga sa buhay ng Kristiyano. At total sa isang linggo po ay anniversary na natin. September na, no? Tama ba? 31 pa. I-advance ko na. Meron lang po ako itatanong at yung makakasagot po ay bibigyan ko ng pabuya. Anniversary naman. Sino po nangangailangan dito? Hindi po. Lagi ko na muna ang ginagawa bago mag-anniversary. Kasi po, ito po ay may kinalaman sa ating, sa mensahe ngayon sa umaga pong ito. Ang tanong ko po, ang una po makasagot, tumayo Ano po yung kapangyarihan ng mananampalataya? Buo po buo Ano po yung kapangyarihan ng mananampalataya? Sige po, taas po ang kamay kung sino bigyan ko po ng 500. Sige po, tayo po kayo. Kompleto po kompleto Hindi po pwedeng try, kailangan po sigurado. Lapit po kayo, lapit. Ano po? Okay, sige po, mamaya na po natin. Sino po? Hindi po, tayo po kayo. Tayo po kayo para maano natin. Sige po, upo na po. Sige po, tayo po. Sige po. Walang makasagot, papakita ko na yung 500. Fine. Ano ba? Pumili? Pwede pa mga pastor. Kasama. Kay Joey. Muntik na. Haging lang, haging. Umaging na, malapit na. Sige, kaya hindi. Sige po. Nandiyan na po sagot hindi nyo lang nakikita. Nandiyan lang ang sagot. Ano? Kay boy. Sige po. Sige po, taas po. Attorney. Yun! Nadali na, attorney. Talagang yung mga pagkado, talagang under kagad ang utak niya. Nasa inyo na harapan Ayun, nakita niya, attorney. The armor of God. Yan po ang kapangyarihan natin, mananampalataya. Amen po ba? Amen. Wala pong ibang kapangyarihan kundi ang salita ng Diyos na binubuo ng baluti ng baluting pandigma. Yan po ang ating kapangyarihan. Tama po ba? Agree po tayo doon? Baka yun nyo pa, babawiin ko yung kay attorney. Yun po ang ating kapangyarihan. At may kinalaman po ito sa amin sa natin sa umaga pong ito.
Sige po, tayo po muna lumapit sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Dahil sa kabila po ng mga naranasan namin, iba't ibang aming nararanasan, pangit man ito, may maganda, o minsan hindi namin matanggap. Alam po namin ang lahat ng ito ay nagkakalakip-lakip upang meron po kaming matutunan. At doon sa ganung mga pamamaraan ng Panginoon, nakikita po namin na merong na higit na mahalagang bagay na dapat po naming matutunan upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumakad sa katarungan, sa pag-ibig at sa pananampalataya. Maraming salamat po. Hinayaan po namin ang inyong kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang gumawa sa aming kalagitnaan. Sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Ang pamagat po ng aking mensahe ay the authority of the believer. Ako po ay very observant sa nangyayari ngayon. No? At according po sa survey, ito daw pong generation ito, ang worst generation. Sa survey lang po Kasi po parang na-expose na yung mga sa government side po natin, na-expose na yung kung ano ba nangyayari sa napupunta yung mga bilyong-bilyong piso na bahagi ng ating mga taxes. At kita nyo ring hayagan, no? Hayagan na yung pagkawalan ng na nadedemoralize na yung ating gobyerno. Nawawala na po yung moral. Maging doon sa mga dating taong hinanga natin, yung mga leader na hinanga natin, ay parang wala na ang moralidad at nasisira na dahil lang po sa pagkakamal ng salapi. So, ito po sa survey nga, sabi nila, ito yung worst generation kasi talagang, kung tawagin po sa Tagalog kayo, talamak yung tawag doon. Talamak na po yung at hayagan na. Pero ang tanong ko po ano kaya ang nagiging katatayo ng mananampalataya pagdating sa mga ganitong bagay, no? Tayo po ba ay patuloy na naninindigan sa ating pananampalataya at patuloy na nagiging matuwid po tayo sa ating paglakad sa harapan ng Diyos? Kasi po, meron po akong mga kausap na mga negosyante, mga kasama ko rin po sa business community. Alam po ninyo, dahil sa nakikita nila na ako po yung nagbabayad ng tamang buwis, ang lagi po nilang encourage sa akin bakit pa nagbabayad ng buwis kukurakutin lang naman ng gobyerno yan? Ang sabi ko, ako isang mananampalataya at alam ko ang katuwiran ng Diyos pagdating sa mga ganyang bagay. Doon sa Romans chapter 13, no? Na we must abide to pay our taxes. At silang mamahala rito. So, yung mga namamahala po, ang mananagutan doon, hindi tayo. Yung gobyerno ang namamahala na kumukolekta ng taxes, ang mananagot doon, hindi tayo. Ang kailangan lang naman natin gawin ay magbayad tayo ng tama. Yun po ang ating role, yun ating part. At doon naman, nakita ko na, doon tayo pagpapalain ng Diyos. At kung sasangayin po tayo doon sa sinasabi ng mga ilang ganun na sabi nila, wag ka na magbayad ng tama, paano na po tayong mga Kristiyano na sabi natin sumusunod tayo sa katwiran ng Diyos, no? Alam ko po, ilan lang po rito yung may mga negosyo. At sana po ay makita nyo yung sinasabi ko na ano yung malaking halaga na yon? Ano yung malaking part na yon na sinasabi ko na kailangan po natin magbayad ng buwis ng tama? Nag-account po ako, no? Kinuwenta ko po talaga. Yung pong 12% VAT na binabayad ng isang negosyante, kung titingnan mo, sa panahon po ngayon, ay parang
Salamat, salamat. So kasi sabi ko nga po, katulad po ng nung unang panahon po, ang pagbabayad po ng taxes sa ating sa ating lokal, hindi tinitingnan dun sa laki ng income. Ngayon po, kung ano yung income mo, dun parang may bracket na eh. Kaya the more na lumalaki yung yung income mo, yung sales mo, lumalaki rin ang taxes mo. Ang problema lang po minsan mayroong mga compromises sa loob eh. Pag may kakilala ka, noon yun, ayaw ko lang po ngayon, hindi ko na alam ngayon eh. Noon pag may kakilala ka, pwedeng ibaba. Pero pag wala kang kilala, wala magagawa, yun talaga babayaran mo. Marami pong tumitingin sa mga, nagpost po ako kahapon eh. Sabi ko, nakikita ng maraming tao yung sales, pero hindi nakikita ng marami. Yung mga gabing kulang sa tulog, mga stress, mga ganon, mga pressure ng isang negosyante. Basta nakikita lang nila, ay, nakabenta si ganito ng ganon. Nung naikwento po ni tatay, yung kanyang nararanasan, patungkol doon sa kanyang hanap buhay, sabi ko, yung pong mahirap at saka yung mayaman, pare-parehas lang ang kalalagayan. Wala pong nakakangat. Alam niyo po kung bakit? Katulad po ni Haring Solomon, sinabi niya, habang lumalaki ang nasasakupan, lumalaki ang pananagutan. Ganun po. Pag maliit lang, siyempre konti lang, pero pag malaki na, lumalaki na talaga ang iyong pananagutan. Kaya wala pong pagkakaiba. Kasi akala po nung iba, na kumikita ka ng malaki, talagang humiga ka na talaga ano tawag doon? Kaligayahan, di po. Mas marami pong pressure yung marami kang nasasakupan na. At sabi na rin Solomon, mas maraming nalalaman, lalong tumitindi ang sakit. Tama ba tayo? Mas marami kang nalalaman, bakit po? Ako nga po, sabi ko nga, Panginoon, talagang kaloob mo itong mga binigay mo sa akin, Yan, ako po, hindi po ako isang technical na tao, pero nilagay po ako doon sa isang profession na parang komplikado sa pinag-aralan ko. Ako po, dating nasa opisina lamang, pero nilagay po ako ng Panginoon sa isang industriya na kung saan ay mga bakal at kung ano-anong metal ang aking pong kaharap. Mechanical works po ang aking trabaho. Nataliwas doon sa aking pinag-aralan. At doon po sa mga ganung bagay, marami po akong natutunan. Kaya, alam niyo po, pag marami kayong alam at nasubukan kayo ng mga tao, yung kliyente nyo, doon na po tumitindi ang sakit. Bakit po? Kapag nabigyan niyo po ng isang magandang produkto, isang magandang trabaho, doon na po mahirap tumanggi. Doon na po mahirap tumanggi. Kaya sabi ko, ang ganda ng problema binibigay. May nagtanong po sa akin, sabi sa akin ng isa, ano ba problema mo, chairman? Ba't lagi ka nawawala? Sabi ko, maganda yung problema ko. Hindi ko kayang i-accommodate yung mga customer. Yun lang po nais ko iparating sa atin na sabi ko, dapat nagiging mulat tayo sa nangyayari sa kapaligiran natin sa ngayon. Bago po ito yung kinukwento sa inyo kasi po may kinalaman po ito sa ating talakayin. The authority of the believer. Tingnan po natin ito sa Hebrew chapter 11. Dito po tayo magsimula. Doon po sa Hebrew chapter 11, ang sabi po dyan, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari sa ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ayan. Kinilugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. So maliwanag po, no? Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. So parang ang hirap naman pala ng pananampalataya. Hindi yung to see is to believe. Dito, to believe is to see. Tama po ba? Verse 3. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Tuloy po tayo. Dahil sa pananampalataya, unahin natin si Abel. Si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa
handog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kaya kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Wow! Grabe naman pananampalataya yun. Patay na. Alam niyo po si Abel, nakalibing na po, ay nagsasalita pa tungkol sa kanyang pananampalataya. Ganon kalakas ang kanyang pananampalataya. Patay na yon. Kalima, si Enoch. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Panginoon, ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Wow, grabe. Ganun palang pananampalataya ni Enoch. Pwede ka palang mamatay na hindi ka na magdurusa. Amen? Masarap na, no? Nanay sa Lord, no? Wala nang sakit, no? Wala nang dusa. Kukunin ka na lang. Ganun po si Enoch. Sabi ko, Panginoon, meron kaya kaming ganito pananampalataya. Sarap ay nakukunin ka na lang, Panginoon. Hindi ka na magdurusa sa ospital. Ika-6. Hindi maring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Ayan. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantipala sa mga humahanap sa Kanya. Alam po ninyo, doon pa lang sa maniwalang meron ng Diyos ay malaking pananampalataya na. Ayun para sa sulat. Amen? Yung maniwala ka pa. Kasi doon sabi ni Haring Solomon din the fool said in his heart, there is no God. Yun daw pong mga mangmang. Sinasabi sa kanila, ay wala namang Diyos eh. Pero tayong mga nakakilala, naniniwala tayo na may Diyos. Amen? Amen. Ikapito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Ayan. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Pamamagitan nito ay hatulan ng salibutan. Ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tuloy tayo. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupang ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga toldang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng gayon ding pangako. Siyam. Lumaktaw tayo. Ayan, 10 na. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. 11. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayang maging ama. Kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah hindi na maaaring magkaanak pa. Nananalig siya, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Wow! Ilang taon na si Abraham noon? At ilang taon na rin po si Sarah? Ang sabi rin si Sansalin, si Sarah ay parang mamamatay na po pero nagkaanak pa. Ganun kalakas ang kanilang pananampalataya. Amen? Tuloy po tayo. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang hinandog ang isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya kaya ang Diyos ang bumuhay ng patay, na kayang bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinghagang pangungusap, naibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ano po ba nangyari doon? Alam niyo po na alam natin na hiningi ng Panginoon, no, na gawing alay si Isaac. Pero dahil sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos, yun nga, nakalagay po doon. Kaya sa patalinghagang pangungusap, naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Nung hiningi po ng Panginoon si Isaac bilang alay, dahil sa pananampalataya ni Abraham na kayang ibalik ng Panginoon, kaya niyang bumuhay ng patay, hindi na po siya nag-alinlangan. Amen? Nakita po natin yon. Yung po pananampalataya, naniwala si Abraham sa salita ng Diyos, sapagkat yun ang kanyang pangako. So, walang pag-alinlangan, inialay niya si Isaac na sabi niya, bakit ko ialay ito? Sabi mo, Panginoon, siya pagmumulan. Di ba? Na magiging lahi. Bakit ko ialay at papatayin ko? Pero maliwanag po kay Abraham ang sinabi ng Diyos na kaya niyang bumuhay ng patay. Meron pa ba? Medyo mahaba po ito.
Dahil sa pananampalataya, ginawad ni Isaac, kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya, ginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Umawak siya ng kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit ng mamatay, ang tungkol sa pag-aalis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ng kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. 23, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang magandang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya mayroon ng sapat na gulang, natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. 26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesyas. Kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ng Diyos kay Moses na lisanin ng Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. 28, dahil sa pananampalataya, itinatag niya ang Pasko at inutos sa mga Israelita na pahiran lugon ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mumuksa ang kanilang mga panganay. 29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. 30, dahil sa pananampalataya, ang mga Israelita gumuhang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. At dahil din sa pananampalataya, si Rahab ang babae nagbenta ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga ay sumunod sa Diyos sapagkat malugod niya pinatuloy ang mga espiyang Israelita o ang mga tiktik. 32, magpapatuloy pa ba o kulang pa ba ang panahon para sa lisayan tungkol kina Gideon, Barak, Samson, David, Samuel at mga propeta? Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos. Napaamon nila ang mga leon, napatay ang mga naglalagaw na apoy at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila ay mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang ang mga babae ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumanging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa paghihirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. At iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y na namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpag-alagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Meron pa ba, anak? Okay na. Sa lahat po ng mga nabanggit, nakita po natin kung gaano po kamakapangyarihan ng pananampalataya ng isang tao. Yung mga imposible ay nagiging posible. Tayo po kaya, nag-aalab pa po ba ang ating pananampalataya sa Diyos? Tinatanong ko po kanina kung ano yung kapangyarihan ng mananampalataya. Totoo po, kasama po nito yung baluting pagdigma at ayun pong ating pananampalataya. At iangkop po natin ito sa mensahe sa umagang ito kung paano po natin susundan yung mga yapak ng mga naunang mananampalataya. Nakatulad nila ay namuhay din sa pananampalataya. Pero ang sabi po ron, hindi man nila nakamtan yung mga pinangako ng Diyos sa kanila at nakita nila ito ng malayuan. Pero doon sa huli, mamaya pa makita sa konklusyon kung ano talaga yung higit na hinangad ng Diyos para sa ating lahat. Diyan po sa mga pangyayaring yan, nakita ko po yung higit na
kung sino po talaga yung yung pinanday, hinubog ng Diyos yung kanyang pananampalataya. Kung nakita niyo po doon sa Hebrews chapter 11 verse 7 ba yon, yung kay Noah? Sa lahat po ng mga nabanggit sa talatang ito, ang nakita ko pong merong talagang tawag na enduring faith ay si Noah. Bakit po? Kung titingnan po natin, no, ang sabi po ron sa Hebrews chapter 11 verse 7 ba yun, anak? Ang sabi po ron, Noah by faith built a giant ship in the middle of a dry land. Sabi ganon. He was warned about something he couldn't see and acted on what he was told. Si Noah daw po ay gumawa ng isang daong, naniwala sa mga bagay na nakikita at sinunod ang lahat ay pinagtagubili sa kanya ng Diyos. Nung tinitingnan ko po ito, no, pinag-aralan ko maigi, sabi ko, hindi naman talaga siya yung gumagawa ng bangka o ng barko. Pero true details, no, yung salita ng Diyos ang nagbigay siya kanya ng karunungan upang mabuo ang isang arko, ang arko ng kaligtasan. Tingnan niyo po mga kapatid, no, kung gaano kahirap. Pero pong tatlong bagay na nag-aalilangan si Noah bago niya po gawin ito. Ano yun? Sabi ron, there are three things that, yung tatlong bagay na pinag-aalilangan ni Noah. There are three things that could have caused Noah to doubt. Ano yun? Unang-una. Kasi sabi po ng Panginoon, paulanin ko, bubuksan ang mga bukal. Yan. There are three things that could have caused Noah to doubt. Ano yun? Number one. Hindi pa po nakakakita ng ulan si Noah sa kanyang tanang buhay. Noah had never seen rain. Okay. Ang hirap po nun. Ano ba yung ulan? Tayo po minsan, di ba? Ang dami nating Ano kaya yung ulan? Kasi papangako ng Diyos, ang sabi po ng Diyos, paulanin niya at palulubugin ang buong mundo pamamagitan ng ulan. Pangalawa, si Noah po ay nakatira 100 milya mula sa pinakamalapit na dagat. Gano'n po kula yung 100 milya? Noah lived 100 miles from the nearest ocean. Parang imposible na naman. At yung pong pangatlo, ano? Number 3. There was a problem of rounding up all the animals na sinabi ng Diyos. Mga kapatid, kung titignan po natin, yung mga sinabi ng Diyos na parang mga imposible, ay parang napakahirap isagawa. Unang-una nga po, hindi pa nakakita ng ulan si Noah eh. At sabi kasi ng Panginoon, palulubugin ko sa pamamagitan ng ulan. Pero kasabay po nito, palulubugin ng Diyos at mabubuksan din ang mga bukal sa lupa. At lulubog ang mundo. Pangalawa, mag-isip talaga ako, Panginoon, mahigit 100 milya mula rito. Paano ko dadalhin yung barko doon sa dagat? Pangatlo, there was a problem of rounding up all the animals and taking care of them one by one. Alam po niyo kung ano yung mga pinagbili ng Panginoon, mga lahat po ng nakikita natin ngayong mga hayop, lahat po yun. Ibinilin kay Noah na pasakayin sa arko. Gano'n kayo posible po yun? Pati siguro yung langgam at mga anay eh. Tama po ba? Lahat, pati yung creeping things na gumagawang sa lupa, lahat yun. Kinulekta niya yun. Kinumpleto niya po yun. Gano'n po kahirap yun? Alam niyo po ba kung ano pinapakita ron? Pinapanday ng Diyos ang pananampalataya ni Noah sa pamamagitan ng kanyang pinag-uutos. At yung pong arko, yung arko na pinapagawa kay Noah ay ang arko ng kaligtasan. The ark of salvation.
na ngayon po, meron din po tayong ginagawang arko, yung ating kaligtasan. Na kung titignan po natin, marami rin pinagutos sa atin ng Panginoon. Kasi tingin natin na, Panginoon, napaka-imposible man na pinapagawa mo sa amin. Pero ang totoo po, alam nyo, ang lahat ng tagubilid na ito ay nagmula sa bibig ng Diyos. Nagmula sa kanyang salita. Ano po ang ginawa ni Noah? Sinunod niya lang po ito eh. Kasi po, sinuwa lang sa panahon nito ang nakitang matawid. At doon po nakita ko, sabi ko, itong taong ito ang hinangago. Talagang yung kanyang enduring faith, yung talagang parang sukdulan na yung kanyang yung kanyang pagtitiis para lamang masunod niya ang Panginoon dahil sa kaligtasan. Mga kapatid, tandaan natin, bago natin tinanggap ang Panginoon, anong tinanggap natin ng Panginoon, meron din mga 3 bagay na parang imposible natin gawin. Ano po yun? Unang-una, sabi, ayan. There are also 3 things that cause us to doubt when we receive the gift of salvation. Ano yun? Ayan. Yung manampalataya ka, sabi po yan, do you believe that Jesus is the Son of God? And He died for your sin and rose again so you could have eternal life? Nung po mga bago tayo, di po ba? Nung inalok sa atin ang ebanghelyo ng kaligtasan, napakahirap tanggapin eh. Kasi unang-una, tayo po ay galing doon sa ating kinagisnan. At napakahirap maniwala na sasabihin mong, ay, manampalataya ka kasi si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Tagapin mo lang siya, ikaw ay maliligtas. Parang hirap paniwalaan, ano? Naniniwala ka ba na si Jesus ay anak ng Diyos? Saan mo ito makikita? Ganun din po kayo, pares lang tayo ngayon ang dinaras natin. Yung kaligtasan din po kasi ang senaryo doon sa pagbubuo ng arko. Kaligtasan ng pamilya at ng kanyang mga kasama at lahat ng mga hayop na pinagtagubilin ng Diyos. Katulad ng ating naranasan ngayon. Nung makilala na siya, tagapang nanampalataya tayo na si Jesus nga ba ay anak ng Diyos? Ang Diyos po ang nakakalam. Pangalawa, repent. Tunay nga po ba tayo nagsisi nung tinanggap natin ng Panginoon? Pag sinabi pong repent, wala na pong balikan. Wala na pong babalik doon sa mga ginawa natin kasalanan. Oo, nagkakasala tayo pero hindi tayo intentionally binabalik at balik-balikan po natin yung ating pagkakasala. Yung po ang malalim na kahulugan ng repent. Pag nag-repent ka, huwag ka nang bumalik, huwag ka nang gumawa uli. Nagkakaroon naman po ng diskusyon patungkol sa salvation pagdating sa ganyan. Kung nanonood po kayo palagi sa YouTube at sa Facebook, lagi pong pinagtatuloy ng salvation. Yung bang Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, nagkasala, maliligtas ba? Mga kapatid, tandaan po natin, nung tinawag tayo ng Panginoon, tayo mga makasalanan. Tama po ba? Iba't ibang kasalanan ng ating nagawa. Hindi po tayo tinawag na banal. Hindi po tayo tinawag na banal nung tinawag tayo ng Diyos. Tayo po ay mga makasalanan. At kung gagawin nating dahilan na nagkasala ka, unintentionally nagkasala ka at mawawalan kaligtasan, I'm sorry to tell you. Kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus, kung ano yung kanyang pinaraan sa iyo, that is enough. Hindi pwedeng mawalang kaligtasan sapagkat ito'y regalo ng Diyos. Pag sinabi pong regalo, ito ay kusang loob. Nanay, pag nagregalo ka, babawiin mo pa? Niregaluhan mo ako. Nagkasala ako, babawiin mo? Binigay mo na sa akin, di ba?
Yun po ang mga usapin ngayon eh. Marami pong church ang nadidivide ngayon tungkol sa kaligtasan lang. Yun lang. Kaya marami pong kasagutan. Bakit? Nung tinawag ka ba ng Diyos, banal ka? Siguro nung tinawag ka ng Diyos, banal ka, pwedeng mawalang kaligtasan. Pero hindi. Tinawagan niya na siyang makasalanan at marami ka nang ginawang kasalanan. Nung ikaw itawagin ng Panginoon. At nagkasala ka na ng kunti, mawawalan na kagad ng kaligtasan. Tingnan po natin ng malinaw kung ano yung pong pinapahayag ng kaligtasan. Doon po sa Efeso 2:8-9, ang sabi po ron, "For it is by grace that you have been saved through faith. It is not the result of your good effort, but God's gift, so that no one should boast about it." Maliwanag po. Sa biyaya ng Diyos tayo nangaligtas dahil sa ating pananampalataya. Amen? Hindi po ito resulta ng ating mga ginagawa. Kundi ito'y regalo ng Diyos upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Nawawala po bang kaligtasan? Kayo po sasagot niyan. Kayo po may personal na relasyon sa Diyos. Marami pong natitipid ang church ngayon dahil sa usaping yan. At kung di po natin unawaing maigi, kung ano ibig sabihin ng God's gift, and by grace that we have been saved through faith, mawawala nga ang kaligtasan. At kung nag-e-effort ka, pwede siguro mawala. Effort mo yan eh. Pero ito pa isang patunay. Philippians chapter 2 verse 12-13. Ayan. Ito po, para maging matatag po lalo. "Continue to work out for your salvation with fear and trembling. For it is God who work in you to will and to act according to His good purpose." Doon po sa may naka-underline, dalawa po yan. Work out and work in. Work out is your part at yung work in ay parte ng Diyos. Sir Rod, tatanungin ko po kayo, bakit po kayo nag-workout? Para tumatag ang inyong physical. Tama. Pag sinabi pong workout, meron na kayong, nandito na yan, kailangan nyo lamang i-workout. Nandun na eh. Nandun na yung salvation, i-workout mo lang. Hindi sinabing work for. Tama po ba? Pag sinabing work for, effort mo yun. Wala pa yung salvation. Sinabi, to work out for your salvation, yung workout mo lang, nandiyan na yan eh. Katulad po ng ginagawa ng Panginoon kay Noe. Wino-workout lang. Pinapantay ng Diyos ang pananampalataya ni Noe, yung ark of salvation, upang sila ay mga ligtas. Amen? With fear and trembling na may panginginig at pagkatakot sa Panginoon. For it is God who work in you. Who work in you. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang masunod ang kanyang mabuting kalooban. Tama po ba? Ang gumagawa po ang Panginoon. I-workout lang natin. Siya na magsusustain nun. Maliwanag po. Workout, work in. Workout is your part. And work in is God's part. Wala pong pwede magmapuri patungkol sa kaligtasan. Sa akin po ito, hindi nawawalang kaligtasan sapagkat ito yung regalo sa akin ng Diyos. Ako'y tinawag niya sa makasalanan, punong-puno ng kasalanan, at kung magkasala man ako ng kakaunti, babawi sa akin kaligtasan, hindi ako papayag. Hindi ako tinawag na banal. Pagpaumahan niyo po, kaya ako po tinatalakay ito kasi ito po ang nagiging usapin sa ngayon. Pati mga division ng churches, kaligtasan din po ang nagiging dahilan. At kung malinaw po sa inyo, sinasabi ng banal na kasulatan, nasa sa inyo na po ang desisyon sapagkat kayo po ang may tamang relasyon sa Diyos. Kayo at ang Diyos. Nasaan na tayo? Ayan. Number 3, confess, magtapat. Are we able to speak with our mouth and believe in your heart that Jesus Christ is Lord
and invite into your life and receive His gift of salvation. Alam po ninyo, doon sa Revelation, I think chapter 2, sabi ng Panginoon, ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Alam niyo po, sa bayang Israel, yung po tradition nila, yung kanilang doon, yung po mga bisita doon, kapag pumasok po sa pintuan, sa loob ng bahay ng mga tao ron, ang tradition po nila, wala pong sino mang ang makakagalaw doon sa bisita. Kaya sabihin niyo po na yung bisita pumasok doon ay may kaaway na naghihintay doon sa at gustong pumasok. Over my dead body. Ganun po ang pinapakitang katotohanan dito sa sinasabi ng Panginoon na ako'y kumakatok. Kapag binuksan mo ang iyong puso at ako'y papasok at magkasalo tayong kakain. Sa Israel po ganun. Hindi po kayo magagalaw kapag nasa loob na po kayo sa bahay ng isang nag-imbita sa inyo doon. Over their dead body, hindi po kayo kayang galawin kung sino man gustong magtangka ng buhay niya. Ganun po tayo, binigyan ng protection ng Panginoon ang ating kaligtasan. At kung malaya natin papapasukin ang Panginoon sa puso natin, secure po tayo. Marami pa rin pong tao hanggang sa ngayon, ayokong magde-declare ng mananampalataya, tao, na tinatanong, bakit patuloy pa rin ang kabigatan? Ito po ang dahilan. Yung pong pagtatapat. May kasabihan tayo, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng, hindi lang po sa tao, ganun din sa Diyos. Pag nagsasabi po tayong tapat, maluwag ang ating pagsasama. Sapagkat nakikita ng Diyos na tayo nga ay tapat na, nagsisisi, nagtatapat sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Isa po pong hinangako kay Noah nung ginagawa niya yung barko. Sabi ko nga talagang ang Panginoon talaga ang nagsisild ng ating kaligtasan. Alam niyo kung bakit? Nung pong matapos ni Noah na paakyatin ng lahat ng mga hayop, lahat ng mga gumagapang at kinumpleto niya talaga ang bilin ng Diyos. Mantakin niyo in details, no? Sigurabi ko kundi sinunod ni Noah yung ang salita ng Diyos, yung mga tagubilin, yung bawat instruction, hindi ko sila masisave eh. Kasi doon pa lang sa pinakamaliit na detalye ng paggagawa ng arko, nasabi niya, pahiran mo ng alkitran. Yung pong alkitran noon, parang ngayon ginagamit yung epoxy para po masil yung mga butas ng barko. Kami po dati gumagawa rin po kami ng bangka dahil mangisda ako. Yung mga butas, ginatatapalan po namin ni epoxy para hindi pumasok ang tubig. Kahit maliliit na detalye, yung uri ng kahoy, bakit? Yung kahoy na ginamit doon, hindi pwedeng mabulok sa 40 days and 40 nights na gagawin ng Diyos na palulubugin niya ang mundo. Kailangan matibay. Talagang detalyado pati uri ng kahoy, alam ng Panginoon. Yung laki, ano ba laki? 150 meters ang haba, 150 feet ang haba, 75 feet ang luwang, and 45 feet ang taas. Sinunod niya lahat yun. Bakit may taas? Bakit may luwang? Bakit may haba? According po yun siguro, dun sa kasagupayang ang mga alon. At doon po sa laki ng mga isasakay doon sa loob ng arko. Detalyado. Ang Diyos kasi, pag nag-utos sa atin, dapat detalyado, sinusunod po natin. Pero ito po ang pinakamaganda doon sa nangyari doon sa panahon ni Noe. Matapos po niyang may karga ang lahat ng mga hayop, pati ang kanyang sambahayan. I think doon sa Genesis chapter 7, verse 11 ba yun? Ang sabi ron, at isinara ng Panginoon ang pintuan ng arko. Sinabi ba sinara ni Noe? Hindi po kayang isara ni Noe yung pintuan ng arko. Bakit? Mga troso po yun na dinaanan ng mga elepante, ng malalaking hayop, ng mga giraffe. Hindi po kayang isara sila lang mag-anak doon. Napakabigat nun. Pero ang sabi ron, at isira ng Panginoon ang pintuan ng arko. The door of salvation of the ark symbolize na yung kaligtasan ay sinelyohan na sa atin ng Panginoon.
Amen? Sinelyohan na yung kaligtasan natin. Upang sa ating faith journey, yung journey nila, 40 days and 40 nights, walang mapahamak, walang makakuha, at lahat sila ay ligtas. Hanggang sa maabot nila, ang panibagong yugto na binigay ng Diyos, which is, the period of promise. Pinag-aralan niyo po sa ano yun? Pinag-aralan niyo po sa Sunday School, tinuturo ni tatay. Ganun po, kaingat ang Diyos doon sa regalong ibinigay niya sa atin na dapat nating pagpahalagahan. Bakit? Katulad ng mga natalakay po natin kanina. Anak, nga dyan yung Hebrews chapter 11, verse 12 to 16. 11:7. 11:7. Ay, no. 11, tama ba do? 11:39. 11:39. 11:39. Yan ba yun? Ayun. Doon po sa 11:39 ng Hebrews, ang sabi po dyan, at dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot, kailanman ang kanilang iiwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan. Hindi natupad. Maliwanag ano po? Hindi natupad ang pangako ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin at tayo makakasama nila kapag natupad na niya ang kanyang pangako. Ano po ibig sabihin yan? Doon po sa paglalakbay ng masinabing mga lingkod, alam niyo po ba yung Kanaan na sinasabi ng Panginoon, hindi po nila nakamtan yun eh. Hindi po nila, nakita lang nila, natanaw lang nila yung Kanaan, pero hindi nila natirahan. Kasi kasaganaan ang nandoon eh. Kasaganaan ang naroon. Nakakala ng mga lingkod ng Diyos na ito ay yun na hangganan ng plano ng Diyos sa kanila. Pero hindi. Ang sabi diyan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. At tayo makakasama nila kapag natupad na niya ang kanyang pangako. Ano yung pangakong yun? Yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na hantong sa langit. Hindi po natatapos lamang ang buhay natin dito sa lupa. Oy, nakamtan ko ng aking pangako. Nakamtan ko ng aking pangarap. Naibigay na sa akin ng Panginoon ng aking mga hinihingi. Mga kapatid, maliwanag sa mga isinaunang mga mananampalataya, hindi man nila nakamtan ang kanilang mga hinahangad sa Panginoon, yung pangako ng Diyos sa kanila. Natanaw na lang nila ito. Sapagkat hindi ito ang tunay ng panukala ng Diyos sa kanila. Ang tunay, ang mabuting panukala ng Diyos para sa atin ay tayo makasama nila kapag natupad na niya ang kanyang pangako. Doon po sa bagong langit, bagong lupa na sinasabi sa Revelation, I think doon po tayo magkakasama. Kasama po ng mga lingkod na ito. Huwag po tayong tumigil sa pagtupad sa ating mga pangarap dito sa lupa. Huwag po tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Huwag po tayong tumigil sa pagmamahal, pagpapairal ng katarungan, pagbibigay ng magandang bagay sa ating kapwa-tao. Magpatuloy po tayo habang tinatahak po natin ang sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng ito, ang panukalan ng Diyos sa atin na tayo kasama nila kapag tinupad niya ang kanyang pangako. Mga kapatid, nasa period of grace po tayo. Nasa panahon po tayo ng biyaya. Nasa grace period na po tayo. Kaya sabi ko, ito na yung pinaka-worst generation siguro. Kasi nasa grace period na. Ito na po yung hangganan. Natapos na po. Nasa ika-6 na tayo. Isa na lang natin. Yung millennial kingdom. Yung paghahari ng Diyos bilang isang hukom. Hindi na po siya Savior doon. Hukom na. Ngayon po, Savior pa ang Panginoon. At ang haba na ng grace period. Pinakamahaba sa lahat ng panahon, sa lahat ng dispensation. Ito ang grace period ng pinakamahabang binigyan
ng pagkakataon ng Diyos upang lahat tayo magsisi, tumalikod sa ating kasalanan, magbago kung may dapat ipagbago, hanggang sa maging kalarawan tayo ng Diyos ayon sa larawan ng kanyang katuwiran at ng kanyang kabanalan. Alam niyo po ba isang bagay, isang dahilan kung bakit maraming mananampalataya. Sabi ko na mananampalataya kasi danas po natin ito. Alam niyo po ba bakit? Nawawala na po yung tinatawag na fear of the Lord. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung po pagkatakot sa Panginoon. Yung reverential fear nawawala na sa mga mananampalataya ngayon. Yun ang nawawala. Kung bakit minsan nananaig pa rin yung karunungan. Minsan nawawala na yung tunay na pag-ibig na lagi nating binabanggit po dito. Na siyang higit na mahalaga. Kung kayo po ay nasa labas, makikita niyo po kung ano po nangyayari. Pero kung nasa bahay lang po kayo, baka mag-relax lang po kayo. Lahat po ng sign ng end times ay narito na. Siguro hindi naman nalilingid sa inyo sa social media. Kaya bilang mananampalataya po, ini-encourage po tayo. At sa panahon ito, patuloy na pinapanday ng Diyos ang ating pananampalataya upang lahat tayo ay makasama pagdating ng paghukom. At yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, ay mapasa ating lahat. Amen po ba? Maraming salamat po. Tayo po tayong lahat. Oh, hallelujah. Panginoon, aming Ama, Panginoon, patawarin niyo po kami kung sa mga panahong ito, Panginoon, marami sa amin ang nalilingid. Marami sa amin, Panginoon, ang parang naliligaw. At alam po namin na minsan ay parang hindi namin maunawaan ang nangyayari sa aming paligid. Pero alam po namin na ito na po, Panginoon, yung sign na malapit ka na po dumating. Panginoon, bilang mga nakakilala sa katotohanan, tulungan po kami patuloy na manindigan sa aming pananampalataya, sa aming nakilala, sa aming tinanggap. Tulungan niyo po kami na bilang mga mananampalataya, maging preservative po kami, Panginoon, bilang asin na sa libutan ito. Alam po namin na kami na lamang ang inyong inaasahan upang ma-preserve, Panginoon, yung mga mabubuting bagay na dapat mangyari dito sa ibaba ng lupa. Pero kung kami, Panginoon, mismo ay nakikiayin din sa takbo ng salibutan ito, paano na, Panginoon? Kaya hiningi po namin, Panginoon, ano man po yung mga bagay na umaalipin sa amin, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa kanyang mga latat at mga sugat, amin po itong pinuputol, kung ano man yung umaalipin sa amin, Panginoon, sa iyong mga latat at mga sugat, ginawa mo na ang lahat sa krus, Panginoon, at ito'y sapat na, upang kami manampalataya, na kaya namin pagtagumpayan ng salibutan. O maraming kapigatian doon sulpan, sabi mo, ngunit napagtagumpayan mo na ang salibutan. At kami bilang mga nakilala ng katotohanan, tulungan mo kami na patuloy na ang iyong makapangyarihang salita, patuloy namin gamitin bilang sandata sa lahat ng mga bagay na nangyari. Masama at mabuti, tulungan mo po kami, Panginoon, na magamit namin ang kapangyarihan ng salita bilang pagtaboy sa lahat ng nagbabagang palason ng masama, ang mga kahirapan, mga kasakitan, mga suliranin namin kinakaharap. Salamat po, Panginoon, dahil sapat na, Panginoon, sapat na. Sapat na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat narito na tumanggap ng kaligtasan ay maging mapagtagumpay din sa lahat ng mga bagay. Patuloy po namin kinikilala, Panginoon, na ikaw pinagmumulan ng buhay. At ang buhay ng Panginoon ito, ang natitirang buhay nito, tulungan mo po kaming magamit. Hindi lang sa aming pansarili, kundi magamit, Panginoon, ito bilang instrumento ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Tulungan mo kaming marating, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na wala pa pang pagkakilala sa Diyos. Tulungan mo kaming maabot ang aming mga kaibigan, ang aming mga kaopisina, ang aming mga kaklase, ang aming kapitbahay,
ang kasama namin sa mga hanap buhay. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami, Panginoon, ng discernment upang makilala namin ang mabuti at ang masama. Salamat po, Panginoon. Dahil anuman ang nangyayari sa mga panahong ito, nariyan ka po sa aming tabi at handa mo kaming tulungan. Ito po ang maliwanag, Panginoon. Salamat po. Sa umaga pong ito, katulad ng ginawa ng Panginoon sa arko ng kaligtasan, Panginoon, selyuhan mo po sa amin ang kaligtasang tinanggap namin sa sapagkat ito yung regalo, bunga ng aming pananampalataya. Salamat po. Salamat po. Patuloy po namin tinatas, dinadakil ang pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. In Jesus' name, amen. Ito. Tayo po'y dadako sa pagbabalik ng ating handog at ikapu sa Panginoon. Makibasa po kayo sa akin sa Malakias 3:10 and 12. Sabay-sabay po tayo. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. 11. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang iyong mga pananim at mamunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo ay mapalad sapagkat kailanman nanirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito na malaya ka namin nasasamba, Panginoon. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na nahayag ngayon, Panginoon. Tulad nga po na sinabi ng salita mo ngayon, Panginoon, na kung kami magiging tapat sa iyo, ibubuhos mo yung pagpapala mo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi lang po kami nagbasa o nakinig na yung salita, kung hindi maging doer po kami ng yung salita sa umagang ito. We pray, Lord God, na patuloy na ang biyaya mo ay patuloy na sumaamin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay ng mga pagpapala at biyaya sa aming mga buhay, Lord God. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ibinibigay mo, Panginoon, upang patuloy namin magamit sa araw-araw at tunay nga po, Panginoon, na higit, sapat at higit pa ang iyong mga biyaya sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na siya nagpapasagana sa amin, Panginoon. Kasi sa oras na ito, Panginoon, kami po ay magsasamba sa iyo sa pamagitan ng aming pagbibigay ng aming ikapu at handog sa iyo, Lord God. Dahil kinikilala po namin, Lord, na lahat pong ito ay galing sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na magamit ang mga salaping ito upang patuloy na pagtulong, Panginoon, higit sa lahat sa pangangailangan ng aming pong iglesia, ang paghahayag ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Maraming pong salamat. And right now, I declare blessing upon blessing, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy na pinagiging tapat mo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God, sa iyo po na pinagkakatiwalaan lahat. Ito pong amin dalangin sa tangi at makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Magandang umaga po. Salamat po sa Panginoon. Muli, pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Salamat po sa ginamit ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Chairman June, no? Sa katiyakan ng ating kaligtasan. Pwede po pakisabi sa katabi nyo, work out for your salvation. Ayan. Mag-workout naman tayo. No? Nakikita ko si Brother Rod, si JT, talagang napakasigasig sa pag-workout. Patuloy tayo nahahamon na patatagin natin ang ating pananampalataya, ngunit tiyak ang ating kaligtasan. Salamat po sa Panginoon. Sa oras pong ito, tayo po'y dumako sa ating pong mga pabalita para po sa ngayong August. Patuloy po ang ating pag-aanyaya. Kanina po, kitang-kita natin na dumadami at na-excite yung mga kapatid natin na patuloy na nag-aaral sa PBB, no? Prayer, Breakfast, and Bonding. Patuloy po nilang pinag-aaralan ang periods of dispensation. No? Ayan. Una pala, ayan. Why we believe what we believe. Every Sunday, ABC, Glow, MMOG at CDARS are all encouraged to join 8 a.m. Ang patuloy pong topic is Bible dispensation. No? So patuloy po na kung hindi nyo po nalalaman ng mga bagay nito, kung gusto nyo pong patuloy na malaman ng mas malalim ang mga bagay na ito, tayo pong lahat ay iniimbitahan na dumalo tuwing alas 8 ng umaga dito sa ating simbahan. Next, Sunday School. No? So wala po muna next Sunday kasi it's 5th Sunday, but it will come back on the 1st to 3rd Sunday of every month. So 1st to 3rd Sunday ng September, yung ating mga Sunday School kids, no, na excited. Kanina sabi ng anak ko, Daddy, is it Sunday? Yes, it's Sunday. That's why we go into church. Ang hirap po, pag English, no? And sabi niya, there's Sunday school? Oh, there's no Sunday school because it's 4th Sunday. Why? But I saw Teacher Mai. Nakita niya raw si Teacher Mai, bakit walang Sunday school? So, yung ating pong mga anak, no, patuloy po nating anyayahan ang ating mga magulang, nadalhin po natin yung ating mga anak, no. Nakakatuwa na yung pong tatlo na yun, no, magkakatabi lagi silang tatlo, patuloy po sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Habang bata, alam niyo po, nakakatuwa, nung isang beses pagkatapos ng Sunday School, sabi ni Elise, Daddy, I want to go to heaven na. Sabi ko, wag muna, anak. Sabi ko, why? There's swimming pool there. And there's Jesus. So, nakakatuwa po. Habang bata, turuan na natin, no, ang ating mga. So, salamat po sa ating mga masisipag na Sunday School teacher. Next po. Yan. Kanina po, nabigyan na tayo ng preview. Excited na po ba tayong lahat? No? Next week po, sisilip na si Jose Marichan. Pero the week after po, and the whole month of September, it's not only my birthday, but it's also the 47th anniversary month ng Jesus is Alive Christian Ministry. No? Ito po ay isang buwan na pag-celebrate ng ating anibersaryo. Despite sa ating pong ongoing construction, salamat sa Panginoon, tayo po 4 na linggo ng buwan ng Setyembre ay araw-araw magpupuri at sasamba kay Yahweh. No? Sa September 7, ang pasimula ng isang buwan ng pagdiriwang ng ating anniversary, there will be a revival worship Sunday. Araw-araw, papuri kay Yahweh, September 7, 2025. Patuloy po, 9:30, same time, same day, same channel, same place. No? Tayo po ay patuloy na mag-imbita po tayo ng ating mga sabi nga kanina, i-share natin sa ating mga kapatid, sa ating kapitbahay, no, yung ating pong yung para maranasan din nila yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Excited na po tayong lahat. Amen. Amen. Araw-araw papuri kay Yahweh. No, tayo po ay magkakaroon ng 4 na linggong pagdiriwang ng katapatan ng Diyos sa loob ng 47 taon, no, 47 years since 1978, 3 taon na lang, golden anniversary na natin, no? Excited na po tayong lahat, no? Napakabuti ng Panginoon, no? Sa golden anniversary, tapos na yung building, amen? Napakalaki na ng building ng Panginoon, salamat po sa Diyos. Patuloy po tayong maging excited at sa gagawin ng Panginoon. Sabi nga ang ganda po ng paalala ng ating mensahero kanina, ang pananampalataya, no, ay ang katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan.
ang katugunan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero alam po natin, no, nakikita natin, unti-unti nang tinutupad ng Panginoon. Yung ating matagal nang pinangako sa atin ng Panginoon. Dati, pag naalala ko dun sa bandang gilid na yun, merong frame na merong drawing ng building eh. Pero nakikita naman po natin ngayon sa biyaya po ng Panginoon, araw-araw nadadagdagan, araw-araw unti-unting nabubuo. Hindi po ba nag-uumapaw ang ating mga puso sa pasasalamat sa Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Amen. Salamat po. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ayan po. Sa oras mong ito, tinatawagan ko po ang ating butihing tatay pastor upang i-recognize kung meron po tayong panauhin at magtapos po tayo sa panalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Again, I'm glad to see you there sitting in your favorite chair. Purihin po ang ating Panginoon. And now, we want to recognize our one and only visitor, si Princess Anne Dinamling. Where is she? Wow! Ayan na. We are inviting you to stand up. Siyempre, dito sa atin, dito, please. Tama mo siya. Anak, kasi dito sa church, we want you to be part of our family. This is a family church wherein hindi lang namin nais makita ang iyong personal na katatayon, kundi nais naming makasama ka hanggang sa dulo ng ating pananampalataya sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Again, salamat Princess na ikaw ay voluntarily na pumunta rito at bisitahin kami. We know and we believe that there are many plans para sa iyo ang Panginoon. Not just today, but sa mga susunod na araw sa iyong buhay. May I invite you to stand up and declare blessing para kay Princess. Let us raise up our hand, touch God, that His blessing may overflow para kay Princess. Hallelujah! Salamat! Nag-uumapaw po ang aming puso sa kagalakan dahil pinadalan mo kami, Panginoon, ng makakasama. Alam po namin na hindi aksidente ito, kundi ikaw ang umalalay sa Kanya upang kami ay maging bahagi ng Kanyang buhay. Panginoon, aming dalangin ang dagdag na pagpapala para sa kanya, kay Princess. I-bless mo po siya, ang kanyang pamilya, ang kanyang pangangailangan sa bawat araw. We declare blessing, glory upon glory to Princess. Salamat po, Panginoon. Purihin ka po, Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. God bless you, anak. Come back again next week. Okay, purihin po ang ating Panginoon. Let us now close in prayer. Let us sing all together to the Lord our God. Let us declare blessing on ourselves and of course, pagpapala mula sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sing all together. And to God be the glory, to God be the glory,
To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Panginoon, maraming salamat dahil sa iyong nagmula ang pananampalatayang sumasa amin. Salamat dahil habang kami ay nasa lupa, ikaw ang aming kaagapay. At lagi mo kaming pinalalakas at tinuturoang manampalataya na dumaloy ang iyong biyaya sa aming buhay, sa aming pamilya at sa loob ng iglesia. Salamat po Panginoon dahil ang plano mo sa amin ay pagpalain kami, umunlad, sumulong at maging masagana ang aming pamumuhay habang nasa lupa pa kami. Salamat po Panginoon dahil ikaw ang tutulong sa amin sa iyong kapurihan. Sumainyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan sa lahat at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Napagpala po ba tayo ng ating Panginoon? Amen. Sige po, bago tayo muling umawit para sa ating Panginoon, hanap po tayo ng partner. Ayan. Yung partner nyo last Sunday, iba naman ngayon. Ayan. So, let's declare blessings through our short prayer. Pag-pray natin yung ating mga kapartner. Ay, deklara natin yung pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sige po. Ready na po ba? Okay, sige po. Atin pong ipag-pray ang ating mga kapartner. Let's voice out our prayers sa Panginoon. Amen. Sige po, minsan pa bigyan natin ng pinakamataas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay tayong umawit ng papuri. Araw-araw magpupuri sa ating Panginoon. Hey! 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 Whoa-oh! Sabay-sabay po tayo. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos.
Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang pagkakataon. Amen. Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh-oh. Patuloy nating sabihin sa Panginoon na wala siyang katulad. Wala kang katulad, wala kang 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 katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh. Ikaw at ikaw pa rin. God bless us all po. See you next Sunday, aming mga kapatid.